love, fun, and story. Welcome to the Galano family. So ngayon, mag-prepare lang ako ng breakfast mga Jay kasi hindi na libre yung namin pagkain namin sa unit. Dati kasi libre siya. Ngayon, nag-iba na yung rules. Hindi na daw libre. So kailangan na namin magdala ng pagkain. So ayan, nag-prepare na ako mga Jay. Yung video ko pala kanina, hindi pala siya na-record. Kaya hindi nyo nakita na So ayan yung babaunin ko. Baon lang ako ng salad tapos prutas. Ayan, so ay, makalat yung bahay ko mga Jay. Pasensya na. So ito yung babaunin natin mga Jay. Ayan. So ito salad. May dalawa kong itlog dyan. Tsaka dalawang muffin. Ngayon. Kaya magbe-break ako mamaya. So itong muffin yung kakainin ko. Tapos hatiin ko tong salad. Maglagay pala ako ng sauce. So ayan. Tapos na yung baon natin. Hindi pa ako naligo mga Jay. Kasi hinatid ko pa yun si baby. Kaya maligo muna ako. Hindi kasi ako makaligo pag nandito siya sa loob ng bahay mga Jay. Kasi takot akong iwan siya. Makulit na kasi siya kung ano-ano lang yung ginagawa niya. Tapos pag nasa kwarto kasi siya, pag siya lang mag-isa, mahulog siya kasi hindi na yan siya iiyak pag nagising na siya. So ayan na yung baon natin. Lagay natin sa bag. Yung bus, alas 8 pa siya. Ay alas 9:20 pa ako alis. Kasi yung pasok ko alas 10 man. So alas 8:30 pa. Alas 8:20 pa, may isang oras pa ako mag-prepare. So, maligo muna ako mga Jay. So, yung mga Jay, tapos na tayong maligo. Fresh na. Masama yung pakiramdam ko ngayon mga Jay. Kahapon pa to. Kaso lang nakakahiya naman kung kailan ka babalik sa trabaho. Tsaka ka magsiklib, no? So, tiisin natin mga Jay. Kasi first day of work natin, hindi tayo dapat pa-apekto sa mga karamdaman natin. Nagsuot muna ako ng sapatos mga Jay. Kailangan ko pang kausapin yung mga kasama ko. Ano yung mga dapat kong gawin. Kasi first time kong mga Jay, 10 to 6 na schedule. Kasi nung dati, before ako nag-sick leave, 1 taon at saka kalahat ay 1 year and 2 months na akong hindi nakapagtrabaho mga Jay. So marami na mga kalakaran, mga rules sa trabaho na nag-iba. So, hindi ko na alam kung ano yung mga gawin ko. Parang back to zero ako mga Jay. Nung before ako nag-sick leave, kasi nagbuntis ako, nung time na yun, wala pa yung Valivoro yung tawag namin dyan. Tingnan natin kasi first time ko to mga Jay. Pero ni-request ko talaga to din sa sa boss ko na ilagay muna ako sa 10 to 6 na schedule kasi yan, maliit pa kasi siya. 9 months pa lang mga Jay. So magti 10 months pa lang yan siya ngayon 21. Sa daycare ba? Kakasimulan pa lang niya sa daycare. So, nag-a-adjust pa siya. Maganda na binigyan niya sa akin to. Pero bukas, 7:30 yung pasok ko. Pero maswerte kasi si Mr. Day off din niya sa trabaho. So, siya yung magbabantay ni Adriana. So, sabi ko, naisip-isip ko kasi siyan yan, hindi siya masyadong kumakain sa daycare. Hindi kasi siguro siya sanay. Kasi dito sinasanay yung mga bata na maging independent ba. Baby pa kasi siya. So, syempre sa amin, binibaby namin siya. Nag-alala ako kasi minsan ayaw niya kumain na ako baka magkasakit siya dahil hindi siya masyadong kumakain. So napag-isipan ko na hindi ko na lang ilagay yung bata pag day off namin. Day off namin ni Mr. Hindi ko na lang siya ilagay sa daycare. Yan, nag-antay muna ako ng oras mga Jay kasi alas 9:20 pa naman yung bus. Paalis na ako ng bahay. Papunta na tayo sa bus stop mga Jay. Confirm ko muna yung ticket pala mga Jay kasi hindi ko pa na-confirm yung ticket. Kailangan ko nang kumuha. Kasi dito mga Jay, wala ditong konduktor. Hindi uso sa kanila yung konduktor. Kailangan natin kumuha ng ticket online. Pwede ka naman magbayad doon sa kanila. Pero yung kukunin ko kasing ticket is pang 1 buwanan na. Since na everyday na naman na yung pasok natin sa trabaho. Kasi mas nakakasave siya pag 1 month yung kukunin mong ticket mga Jay. So, yung gastos ko dito sa ticket mga Jay, nasa 74 euros every month. So, magkano na ba yun sa Pilipinas? I-confirm ko muna kasi dito natin ilagay kasi medyo maaraw man dyan na banda. So, ito yung paligid natin mga Jay. Ganyan yung paligid natin dito. Ayan, so nakakuha na ako ng ticket. Ayan. So, pag sasakay ka ng bus, ipakita mo lang yan siya sa driver. Pag wala kang ticket, hindi ka papasukin. Iba kasi yung entrance tsaka exit ng bus. Pag blue bus, kailangan mong ipakita talaga yung ticket mo sa driver. Doon ka talaga dadaan sa sa pintuan kung saan banda yung driver. Pakita mo yan bago ka pasok.
Pero yung orange bus kasi is tinatawag nilang honesty bus. Pwede kang doon ka na lang, doon ka sa exit or sa, kasi minsan 3 pinto kasi yung bus. Pwede kang sa kahit saang pinto ka dadaan. As long as na may ticket ka sa cellphone mo or meron din doon sa mga pintuan, may mga box, ay tingin mo siya, screen. Parang gano'n na pwede mong itap doon yung ticket mo, yung pera mo. Ganyan. So yung Visa card mo, bank card, pwede ka magbayad doon online. Or kung meron kang HSL card, yung ticket talaga para sa bus. Ganon siya. Pero pag blue kasi, yung ticket, doon mo lang mabibili sa tapat, sa gilid ng driver. Sa mismong pintuan kung nasaan yung driver. Pero pag orange bus kasi, meron siya sa mga iba-ibang pintuan. So pwede ka lang mag-entrance doon. As long as na-honest ka. Ganon sila mga Jai. Alam mo na yun sa sarili mo mga Jai kung ginawa mo ba yung tama o mali. So, ganon sila dito. Minsan, meron mga inspection. Pero kadalasan kasi, bihira lang mag-inspect sa bus. Ayan, meron silang mga inspector din mga Jai, pero bihira lang mag-inspect sa bus. Kadalasan sila nag-i-inspect sa train. Kasi dito din, yung train nila mga Jai, itong ticket ko, pwede ko din to siyang gamitin sa train. Ayan, kung magti-train ako. Pero ano lang, yung malapit-lapit lang, yung cover lang ng HSL. Like, may by region kasi ito A, B, C, D. Ganun. So, ayan. So, kung ticket, kasi yung ticket ko, kinuha ko BC lang. So, pwede kong gamitin yung ticket ko kahit ilang beses sa isang araw, kahit 5 beses yan siya. As long as na nasa BC area lang ako pupunta. Kasi pag pupunta na ako sa AB, yung A, kailangan kong magbayad, kumuha ng ticket pang A. Wala pang bus. Inagahan ko mga Jai para hindi ako masyadong tatakbo. Kasi pag palagi akong on time mga Jai, minsan yung bus dito din. Itong bus na sinasakyan namin, minsan late siya, minsan advance din siya. So, kung nandito ka ng 2 minutes before the time, minsan yung bus wala na. So, kailangan mo at least mga 5 minutes, 6 minutes, nandito ka na para sure na makasakay ka talaga. Kung hindi mag-cancel yung driver. Kasi minsan, palagi nabibiktima si mister niyan na pagpunta niya dito, nag-cancel. So, kailangan niyan tumakbo doon sa kabilang bus stop. Na kailangan pa niyan tumakbo kasi 15 minutes pa yung pulakarin mo siya, 15 minutes. So, kung maiwan din siya doon sa bus, kawawa din siya. So, ayan, magantay muna tayo ng bus dito mga Jai. Ganito yung paligid dito. Napakaganda. So, napakaganda yung paligid dito mga Jai. Ewan ko kung ano kaya yung magiging hitsura ko mamaya. No? Ayan, may pizzahan, nakakain kami dito 1 beses lang. Kasi meron din pizzahan doon na malapit sa amin. Ayan, nakasakay na tayo ng bus. Papunta sa trabaho. You're waiting in our hearts. Different races, different skies. Wonder shining in our eyes. Every step a memory, every path a mystery. Take a breath, feel the air. There's a whole Kitos! Mababa na tayo sa isang bus mga Jai. Papunta na naman ako ulit dun sa
kabilang bus stop para magantay ulit ng bus. Di ba? Paulit-ulit. Dalawang bus kasi yung sasakyan ko mga Jai. Pag naiwan tayo sa isang bus, sana hindi pa dumating. Ayun. Pag naiwan tayo ng isang bus mga Jai, sabagay, dalawa yung bus na dadaan dito, pero kadalasan sabay lang silang dumating. So pag naiwan tayo ng bus, kailangan kong tumakbo. Mga 15 minutes siguro natakbo bago ako makarating sa trabaho ko. Pero meron pa naman tayong oras mga Jai, so scary lang. Inagahan ko talaga ngayon para hindi tayo malate. Ayan. So dito banda pala yung sunflower field. Pero hindi pa siya available ngayon kasi tawag nito. Wala pa parang sa August available na yung sunflower dyan. So first time din ni Driana maranasan yung sunflower. Sana hindi siya magka-allergy. Kasi sobrang sensitive ng skin ni Driana. So kailangan namin alagaan, kundi nako, mahirap na. So wala pa namang bus. Tingnan natin kung anong schedule yung bus darating dito. So wala pang bus. Dito kasi yung bus makikita mo. Anong oras na ba ngayon? Alas 9:30. So lawan tayo Sunday. So ngayon, Monday. Sunday. 9:30. 9:39, 1 to 5. Antay tayo ng 9 minutes mga Jai bago darating yung bus. So meron pa tayong oras. Kasi alas 10 naman yung pasok natin sa trabaho. Meron pa tayong oras para chika-chika. Sobrang tahimik na lugar dito mga Jai, kung alam niyo lang. So, ganito yung lugar dito. Ganyan. Yung lugar. So, ayun mga Jai. Sakay na naman tayo ulit ng bus. Papunta na ako sa work mga Jai. Nakasakay na ako ng bus. Kitos! Ayan, nakababa na ako ng bus mga Jai. Lakad na ako papuntang trabaho. Dito, malapit lang yung lugar ko dito dati. Bago ko nabili yung bahay namin, dito kami nakatira. Pero hindi dito na banda. Doon, maglalakad pa ako ng 5 minutes. Galing sa, sa bahay namin na nirentahan namin. Balitaan ko kayo mamaya after ng work kung ano yung mga naging experience ko sa first day ko. Kasi totally, wala talaga akong idea mga Jai. Parang back to zero ako. Kailangan ko ulit mag-take ng license para makapagbigay ulit ako ng gamot. So, ayun, review na naman tayo ulit. See you later. So, hi mga Jai, I'm back. Tapos na yung work natin, pero naiwan tayo ng bus pa uwi. Hindi na ako nag-video kanina nung paglabas ko kasi yung bus, muntik na ako maiwan. Imbis nakasakay ako mga Jai, pagbaba ko naman dito, kung kailan ako bababa, tsaka din dumaan yung bus pa punta sa amin. Diba? Kasi 2 beses akong sasakay ng bus. So ngayon, antay na naman ako ulit. 15 minutes pa bago yung bus na malapit sa amin. Pero siguro sasakay na lang ako dito sa 536. Itong isang bus. Ibang route siya, pero may bus stop na hihinto siya malapit sa amin, pero kailangan kong lakarin ng mga 15 minutes. 15 minutes siguro. So sige na lang kaysa mag-antay pa ako ng 15 minutes din dito sa sa bus stop. Gusto ko nang umuwi kasi yung didi ko naninigas.
Kasi yung gatas ba. Ayan. Hindi ko kasi dinala yung pump ko sa sa trabaho. Yan yung schedule niya sa mga bus. So antayin pa natin na dumating yung bus. 2 minutes na lang mga Jai, pwede na tayong sumakay pa uwi. Grabe, nakakapagod. First time kong gawin itong shift na to kasi bago pa lang to. Wala pa kasing ganitong shift na alas 10 hanggang alas 6 ng hapon. Nakakapagod siya kasi kailangan mo mag-care ng pasyente sa umaga. Magpapakain ka, magpaligo, magbihis, magpalit ng diaper during the day. Tapos then bago ka alis, kailangan mong magpakain ng dinner. Magpalit ka rin ng diaper. Magbihis ka for like evening clothes, ganun. So mahirap siya kasi parang double shift yung ginagawa mo. Kasi dapat pag morning shift ka lang, gagawa ka ng pang umaga. Tapos sa evening, sila yung gagawa sa evening. So pag 10 to 6 yung schedule mo, parang na double shift. Ikaw yung gagawa ka sa morning, gagawa ka rin sa evening bago matapos yung schedule mo. Kaya yung iba, ayaw din nila. Pero ako, ni-request ko kasi ito kasi yung paghatid ko sa bata sa daycare. Ayoko yung sobrang aga. For example, yung bata, nagigising siya ng mga 7:30 to 8. So ayokong gisingin yung bata, maputol yung tulog niyan dahil may pasok ako. So para sa akin, tiis-tiis lang. Siguro pag malaki na siya na kaya na niya. Pag lumaki na siguro siya mga Jai, yun, pwede na natin siyang gisingin. Pero ngayon kasi medyo siya hindi kasi din advisable nagigisingin mo yung bata. Gusto ko magising siya sa kanya lang. Kagaya kanina. Nagising siya ng mga 7:45. So, kailangan ko siyang dalhin sa daycare ng 8. So, at least may 15 minutes pa. So, nagpe-prepare na ako habang tulog pa yung bata. Nagpe-prepare na ako ng pang daycare. Ayan, so may 530 na mga Jai. Sakay na ako mga Jai. Kitos! So, ayan mga Jai, nakababa na ako. Lakad na naman tayo. Medyo malayo-layo to. Naninibago ako kasi marami ang bagong mga pasyente. 1 year and 2 months akong nawala. Pero yung paghuita, pag-care, alam ko pa. Tapos kailangan ko na naman ulit mag-take ng license exam. Sa ngayon, hindi pa ako nag-handle ng mga gamot para sa mga residents. Kasi bawal pa ako. Kahit yung lisensya ko is valid pa siya, pero 1 year na akong hindi nakapagtrabaho, kaya kailangan ko siyang i-renew ng mas maaga. Gutom na ako kasi yung baon ko, kinain ko lahat during the lunch time. Ano kaya yung maging reaction ni Rihanna pag dating ko sa bahay, no? Ang tagal niyang hindi ako nakita. Mas maganda pa rin pala pag morning. Kaso nga lang, hindi ko kakayanin kasi wala pa kaming sasakyan mga Jai. Ewan ko kung kailan kami makakabili ng sasakyan, no? Nakadepende kasi siya sa parking area ba. So yung parking space, walang parking space dun sa parking area namin. Nag-aantay pa ako kung kailan magkakabakante. Malapit na ako sa bahay mga Jai. Tingnan natin kung yung reaction ni Rihanna kung makita niya ako. Dati, before ako nag-leave, parang ayaw kong mag-leave kasi parang nasanay na ako magtrabaho ba. Nag-enjoy ako magtrabaho. Tapos takot akong baka mag-leave ako, hindi sapat yung kikitain ng asawa ko or yung allowance na matatanggap ko. Pero, katagalan, na-survive namin mga Jai. Kasi sobra yung trabaho ko. Nung nagbuntis, before ako nabuntis, grabe yung trabaho ko. Kaya medyo din malaki yung nakukuha ko, nakaka-cover naman siya sa mga kailangan namin every month. Dito kasi, 1 year ang parental leave, 6 months sa nanay, 6 months sa tatay. Tapos, ginawa namin, kinuha ko yung 63 days sa asawa ko. Supposed to be, babalik ako ng January. Pero kinuha ko yung leave ng asawa ko ng 63 days. Kaya naging March. March yung balik ko sana. Last March 27. Kaso lang yung
Baby, hinihingal ako mga Zay. Siguro papayat na ako ulit nito. Hala, may rabbit. Tumakbo yung rabbit. Nag-request ako sa boss ko na magluma ako ulit. Grabe mga Zay, no? Imbes babalik na ako ng trabaho, March 27. Nag-request ako magluma, bakasyon agad. Kasi may mga vacation leave pa kasi akong natira last year. Ay, hindi ko kasi nakuha. So, meron akong 30 days na bakasyon. Tapos yung 30 days na bakasyon, hindi counted ang Sabado at saka Linggo. So, Monday to Friday lang. So, nag-request ako na kung pwede, magluma muna ako ng 2 weeks. In-explain ko naman kasi sa kanya na kakastart lang din ng araw na yan yung baby sa daycare. So, kailangan kong samahan muna siya. Or like, starting from maybe 2 hours. The next week, 4 hours. Tsaka siya mag full time bago ako magbalik sa trabaho. So, buti naman sa awa ng Diyos, pumayag yung boss ko. Binigyan niya ako ng luma. Kaya ayan, April na ako nakabalik ng trabaho. So, I'm so blessed. I'm so happy na nakarating ako dito kasi hindi ko to mararanasan tong ganitong pamumuhay mga Zay. Tsaka hindi ko maranasan yung, wow, ang ganda pala dito sa kanila, no? Kasi, ayan, may luma ako, may vacation ako. Kailangan mo talagang kunin yung vacation mo mga Zay. Sa kanila, bawal yung i-convert yung vacation leave mo into money. Ewan ko lang sa ibang company, but sa amin hindi. Once na bakasyon para sa iyo yan. Para sa pamilya mo yan. Ganon sa kanila dito. Tapos, meron pa yung dagdag na allowance pag nagluma. Ayun, pag summer din, meron din silang pabonus. Dito na ako mga Zay. Ay! Grabe. Apikay ka? Sis! Kisa pa mami. Oh, nakulong. Okay. Pakuha na ka, Dobby. Agday. Wala pa may ligo si mama. Maligo sa si mama. Sige. Hi mga Zay. Ayan na mga Zay. Grabe yung surprise niya. Sobrang saya niya nung nakita niya ako from work. Ayan. So, mag-ano muna kami. Mamam time. Mamam time sa ta? Magmamam. Thank you so much mga Zay for watching. See you next time. Please, don't forget to follow our YouTube channel. Dagalono Family in Finland and yes, Dagalono Family sa Facebook. At saka sa TikTok. Na bye-bye. Can you wave? Bye-bye. Yan. Bye-bye. Thanks for watching today. The Galono Family Way. Yung mama niya. See you in the Ayan, next bye mga vlog. guys. Bye, John.